Sigurado ka na ba na kakayanin mong sumama sa akin? Paano kung may hindi tayo inaasahang mangyari? Baka mapahamak ka, litanya ni Raul sa akin. Naghahanda na kami sa pagpunta sa kasa. Huwag kang mag-alala, Raul. Nagawa ko na dating pumuslit sa kasa nang walang nakakapansin sa akin. At isa pa, papasok tayo doon bilang parokyano. Kailangan lang natin ng babaeng maglalahad ng impormasyon. Kaya naman siguro natin gawin yon, di ba? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya sa upuan at may dinukot sa kanyang bulsa. Hindi na natin kailangan na pumuslit dahil sa card na hawak ko. Nakangisi niyang sabi sabay taas ng kulay itim na card. Kaagad kong kinuha sa kanya ang card at binasa ang nakalagay. Fresco Sunset Hotel? Ano to? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Binawi din niya ang card sa akin. Iyan ang pupuntahan natin, Nathan. Nakuha ko yan sa wallet ni Sofia. Modern Casa. Prompt lang nila ang hotel, pero sa loob niyan, nagaganap ang bentahan ng mga babae. Karamihan sa kanila ay sigurado akong menor de edad dahil yun ang mas gusto ng customer nila. Kung tutuusin, pwede na nating iparade yan. No, mas marami tayong makukuhang impormasyon kung susuriin muna natin ang nangyayari sa loob. Sigurado akong hindi sila basta-basta mahuhuli kung bibiglain natin sila. Kaagad naming inayos ang susuotin naming damit. Pagpunta roon gamit ang mga bagong kotse ni Raul, ay tinungo namin ang Fresco Sunset Hotel. Halos 1 oras din kaming nagbiyahe bago namin matanaw ang may 10 palapag na hotel. Di gaya ng Spanish-style casa noon ni Dad. Talagang moderno at halatang mayayamang parokyano ang mga nagagawi rito. Hindi mo aakalain na mga lalaking naghahanap ng aliw ang mga nagpupunta rito. Ang ganda pala dito, parang 5-star hotel. Sambit ni Raul habang nagmamaneho at nakadungaw sa bintana ng kotse. Mabuti pa, maghanap na tayo ng maluwang na parking lot para sa kotse. Parehas kaming naka 2-piece suit para hindi kami mahalata ng mga tao sa paligid. Naglagay na rin kami ng fake white hairspray sa buhok para mas maging matanda kaming tignan. At malagong balbas kay Raul at bigote naman sa akin para hindi kami mamukhaan. Pagkaparada ni Raul ay kaagad na kaming bumaba. Mabilis kaming nakalusot sa entrada pa lang ng hotel dahil sa ipinakitang pass ni Raul. Good evening. Welcome to Fresco Sunset Hotel. What can we do for you? Magalang na tanong ng babaeng nasa front desk. Hi miss, give us 2 rooms please and your offer? Wika ni Raul, parang alam na niya ang sasabihin. Inabot namin ang mga fake naming ID na matagal na ring pinagawa ni Raul kay Mr. Mendoza. Pati na rin ang VIP card. Mukhang magaganda ang babae dito ah. Sa front desk na babae, maganda rin. Mahinang sambit ni Raul. Kaagad ko siyang siniko dahil baka marinig siya ng isang babaeng maghahatid sa amin sa magkatabing kwarto na kinuha namin. Nasa 5th floor ang room namin, kaya kailangan naming sumakay ng elevator. Magkahiwalay kaming pumasok ng room ni Raul. Bumungad sa akin ang isang malaking kwarto. Di na ako magtataka kung bakit mahal ang staying sa hostel na ito. Dahil magmula sa sahig hanggang sa mga gamit, ay mamahalin ang mga ito. Bukod sa malaki at kulay puting kama, ay may malaking salamin din at kita ang syudad, kaya nakikita ang mga ilaw sa labas na mula sa iba't ibang establishment. Malamig din ang kwarto at may chandelier. Nagulat ako sa biglang pagbukas ng screen ng malaking TV. Welcome to Fresco Sunset Hotel. You can now choose the woman you wanted to bed for tonight. Have a great evening. Kaagad kong kinabit ang Bluetooth earpiece na konektado kay Raul. I told you, magaganda silang lahat. Bungad niya sa akin. Palagay ko ay nakatingin din siya sa mga babaeng may numero na nakaslide sa malaking screen. Para silang mga modelo sa ganda. Pero naagaw ng aking pansin ang isang babaeng pamilyar sa akin ang kanyang mukha. Parang nakita ko na siya dati, pero hindi ko siya maalala. Kaagad kong pinindot ang numero niya sa touch screen pad na nasa tabi ng monitor. May napili ka na ba? Tanong ulit ni Raul sa kabilang linya.
Oo, after 2 hours, magkita na lamang tayo sa baba. Wika ko sa kanya bago ko ibaba ang earpiece. Maya-maya pa ay may kumatok na sa pintuan. Inaakala ko na babae ang bubungad sa akin. Ngunit nakasuot ito ng pang-waiter. May tulak-tulak siyang nakatakip. Good evening, sir. Gaya ng nakagawi ang specialty po ito ng hotel for VIP clients. Sambit niya. Tumango ako at itinulak niya ang dala niya papasok sa kwarto. Inayos niya ito sa mesa. May kasama pa itong bote ng wine. Agad na rin siyang nagpaalam. Pagkatapos ay kaagad kong tinignan ang dala niya dahil wala naman akong in-order sa kanila. Bumungad sa akin ang mainit-init pang steak at mashed potato with asparagus. Ngunit mas naagaw ng atensyon ko ang itim na box. Binuksan ko yon at bumungad sa akin ang 2 tableta. Shit, hindi lang babae ang inaalok nila dito, kundi pati pampaganang droga. Kinabit kong muli ang earpiece. Huwag mong iinumin yan. 5 oras ang epekto niyan, natatawang sabi ni Raul sa kabilang linya. Ikaw ang dapat kong paalalahanan, Raul. Seryoso kong sabi na ikinatawa niya. Maaaring magaling akong mambola, Nathan. Pero hindi ako napatol sa 14 anyos na babae. Sambit niya. Bukod kasi sa magagandang babae, ay may mga minor de edad din nakasali sa pagpipilian. Mabuti na yung sigurado. Sambit ko muli kung ibinalik ang tableta at sinarado ang box. Napalingon ako sa pinto nang bumukas ito. Bumungad sa akin ang babaeng nakapula na hanggang talampakan ang haba ng see-through niyang damit. Kung gaano siya kaganda sa screen, ay mas maganda siya sa personal. Ngunit pala isipan pa rin sa akin ang kanyang mukha na parang nakita ko na dati, pero hindi ko maalala. Chapter 25. Nathan's POV. I'm Jen, thank you for choosing me, sambit niya. Kaagad niyang isinara ang pinto at dahan-dahan na lumapit sa akin. Pilit kong kinakabisa ang mukha niya dahil talagang pamilyar siya sa akin. Duda ako na mas bata pa siya sa edad niyang 18 na nakalagay sa profile niya. Pinigilan ko siya ng akmang lalapit siya sa akin. Kumain muna tayo, anyaya ko sa kanya at ipinaghila ko pa siya ng upuan. Hindi ko alam kung bakit natawa siya sa ginawa ko, pero umupo na rin siya pagkatapos ay umikot ako sa kabila para maupo na rin. Kung ayaw mo ng pagkain ay pwede naman kitang i-order ng iba. Wika ko sa kanya na ikinatitig niya sa akin. Alam mo, ikaw pa lang ang unang lalaki na pinaupo mo na ako at inalok ng pagkain. Lahat kasi sila rito. Gusto ka makaagad, kaya naninibago ako sa treatment mo sa akin. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano siya tatanungin ng diretso. Kaya kinalkula ko muna ang kahihinatnan ng pag-uusap namin. Sigurado ka bang 18 ka lang? Kasi mas bata kang tignan. Tanong ko sa kanya habang nilalantakan niya ang steak sa harapan ko na parang hindi pa nakakain ng buong araw. Oo, mukha lang akong bata dahil baby face ako pero legal na ang edad ko. Sagot niya pagkatapos ay sumubo ulit. Matagal ka na bang nagtatrabaho di? Bakit mo tinatanong? Ngayon lang ako nagkaroon ng customer na kailangan pa akong pakainin at interviewin kaya pasensya pero naninibago talaga ako. Putol niya sa akin sabay hagod niya ng mapanuring tingin. At ikaw din ang pinakabata sa lahat. Pansin ko din na peke ang biguti mo. At sigurado ako na peke din yung buhok mo, tama ba? Halos malaglag ang panga ko dahil hindi ko inasahan na maaga niya akong mabubuko. Masyado na ata akong halata, kaya ang bilis niyang mabasa. Nagkakamali ka, natatawang sagot ko sa kanya. Talaga? Paano kung ako mismo ang magtanggal niyan? Nakataas ang kilay niyang tanong. Wala na akong lusot pa, malalaman at malalaman niya rin ang dahilan kung bakit ako naririto. Paano mo nalaman? Seryosong tanong ko sa kanya. Gumisi siya sa akin. Secret. Kung ako sa'yo umalis ka na dito. Marami na ang nagtangka na pumasok dito at gaya mo rin sila. Pero lahat sila hindi na natagpuan. Kaya mas mabuti pang umalis ka na. Mas naguluhan ako sa lahat ng sinabi niya sa akin. Masyadong malakas ang pang-amoy niya para malaman ang katauhan ko sa kilos o tingin pa lang.
Pero kung ayaw mong umalis, pwede naman na maglaro muna tayong dalawa. Total, malaki din ang ginastos mo para sa akin. Pero kung may gusto kang malaman, wala akong sasabihin sa'yo dahil wala akong alam. Dagdag pa niya. Nagsalin siya ng wine sa baso at inubos yun. Pagkatapos ay tumayo na siya at umupo sa kama. Total, alam mo na rin naman ang sasabihin ko na rin kung bakit ako naririto. Hindi ako nagpunta dito para magpalipas ng init ng katawan. Gusto kong malaman kung anong klaseng hotel ito at kung sino ang nagmamay-ari ng hotel na to. Pagtatapat ko sa kanya, tumayo siya at lumapit sa akin. Yumuko siya at pinagpantay ang mukha naming dalawa. Sinabi ko na sa'yo, wala kang makukuhang impormasyon sa akin. Lahat kami ay hindi pwedeng magsalita kahit kanino dahil pag nalaman ng mga tao dito may nakapasok, nakagaya nyo ay mapapahamak ang tauhan. Kamatayan ang magiging hatol namin. Hindi sinasadyang napatingin ako sa singsing na pendant niya sa leeg. Nanlaki ang mata ko nang makita ko yun. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang babaeng tinulungan ko noon sa ospital nang minsang ihatid namin si Alexine dahil sa tama ng baril. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka napunta dito? Jenny? Tanong ko sa kanya. Umalis siya sa harapan ko at umatras sa akin. Sa tingin ko, ako naman ang pilit niyang inaalala. Kaagad kong tinanggal ang bigote ko. Nakalimutan mo na ba? Napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi niya siguro inasahan na kilala ko pa rin siya kahit taon na ang lumipas. Kuya? Kuya Nathan? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Ako nga ito, sambit ko. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong sinugod ng yakap. Ikaw nga. Hindi ko akalain na magkikita pa tayo muli. Sambit niya habang nakayakap pa rin sa akin. Napansin ko na lamang ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Anong nangyari sa'yo? Ang tatay mo? Bakit ka nandito? Paano ka napunta dito? Hindi rin ako makapaniwala na makikita ko siyang muli sa ganito pang kalagayan. Inabutan ko siya ng pera noon dahil narinig ko na nangangailangan siya ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. At ang singsing at relo naman ay binigay ko sa kanya para in case na kulangin ang perang inabot ko, ay pwede niya yung mabenta. Nang bahagya na siyang huminahon ay kaagad ko siyang inupo sa upuan. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Kunot noo kong tanong sa kanya. Wala na sa itay. Nakaligtas nga siya sa sakit. Pero hindi naman siya nakaligtas sa taong dumukot sa akin. At dinala nila ako sa kasuklam-suklam na lugar na to. Humihikbing usal niya. Ibig sabihin, sapilitan kang dinala dito? Tumango siya sa akin. Sapilitan nila akong kinuha kay Itay nang pauwi na kami galing sa palengke. Nanlaban si Itay kaya binaril siya ng mga dumukot sa akin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yun, Kuya Nathan. Sa mura kong edad na 15, ay binenta na nila ako dito sa kasa. Pinapainom nila ako ng kagaya ng nasa box na yan. At pinapagamit ng iba't ibang lalaki hanggang sa ako na mismo ang sumukong magmakaawas sa kanila dahil kahit labag sa loob ko ay tinanggap ko na ang aking kapalaran. Ang mabulok sa lugar na ito kasama ng ibang mga batang babae na kinuha din nila at pilit na isinasama dito para pagkakitaan. Umiiyak na kwento niya sa akin. Hindi ko maiwasan ang mapamura nang malaman ko ang ginawa nila sa kanya. Kung pwede ko lang silang pagbayarin ngayon pa lang ay ginawa ko na. Kuya, pakiusap. Tulungan mo ako na makaalis dito. Ayoko na dito. Pagod na ako. Tanging yakap lang ang nagawa ko upang pakalmahin siya sa pag-iyak niya. Iisipin ko pa lamang ang pinagdaanan niya sa murang edad ay gusto ko na silang hulihin lahat. Kaagad kong ikinabit ang earpiece upang kausapin si Raul. Kumusta? Anong balita? Tanong ko sa kanya. Pinatulog ko na ang babae. Ayaw niyang magsalita eh. Palabas na ako ngayon. Ikaw anong bali? Shit, nandito si Leandro. Kasama niya si Tamara at Mr. Yao. Chapter 26. Nathan's POV. What? Siguraduhin mong hindi ka nila makikita, Raul. Balitaan mo ako kapag nagawa mong makapunta sa parking lot. Susunod din ako mamaya.
Hindi ko akalain na pupunta pala sila dito. Akala ko kasi mga galamay lamang ni Mr. Yao ang pumupunta dito. Magandang pagkakataon sana ito para mahuli siya. Kaya lang wala pa kaming ebidensya na makapagtuturo sa kanya bilang may-ari ng Casa Hotel na ito. At isa pa, nandito din si Tamara. Mukhang importante ang pinunta nila dito. Pagkatapos kong tumawag kay Raul, ay kay Jenny naman ang tingin ko. Naawa ako sa kalagayan niya, pero hindi ko siya pwedeng basta na lamang iwan dito, lalo pa ngayon na hinihiling niya sa akin na isama ko siya. Anong gagawin ko? Kuya, please, alam ko na mahirap, pero itakas mo na ako. Lahat ng alam ko sasabihin ko sa inyo. Kung kailangan gamitin niyo ako sa kaso, papayag ako, basta please, isama niyo na ako. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang magkabilang balikat niya. Jenny, gusto kitang isama paalis, kaya lang baka hindi tayo makalabas ng buhay dito. Pero nangangako ako sa'yo, babalikan kita. Iniiwas niya ang kanyang sarili at lumayo sa akin. Babalikan? Baka pagbalik mo wala na ako. Nakatakda akong ilipat sa mas malaking kasa sa susunod na araw. Sabi ng iba, mas malupit daw ang mga customer doon. Legal din daw roon ang patayin ang babae kapag hindi nila nagustuhan sa kama. Sa tingin mo ba, aabot pa ako doon, kuya? Hindi. Mas gugustuhin ko pang magpakamatay kaysa maranasan ang ganong kalupit na bagay. Kung ayaw mo akong tulungan, okay lang. Pero hindi mo na ako makikita at aabutang buhay. Akmang lalabas na sana siya sa pinto nang mabilis kong pigilan ang kanyang braso. I'm sorry, sige, susubukan ko. Pero hayaan mo muna akong mag-isip kung paano tayo lalabas dito. Sambit ko sa kanya. Wala na akong choice. Ayoko din naman na mapahamak siya. Hindi yun kaya ng aking konsensya. Bukod doon, marami siyang alam na pwede naming magamit sa pagsampa ng kaso kay Mr. Yao at sa iba pang konektado sa kanya. Talaga kuya, salamat. Mahigpit niya akong niyakap. Ramdam kong nagkaroon siya ng pag-asa na makaalis sa lugar na ito. Pero masyadong delikado kung gagawin namin yun at ayokong isugal ang kaligtasan namin pareho. Hindi ko alam kung tama ba itong iniisip ko. Mahigpit ang security sa lugar na ito. Pero pwede naming subukan. Anong gagawin mo kuya? Tanong niya sa akin nang magtungo ako sa table. Kinuha ko yung menu para mag-order ng pagkain. Sana naman ay gumana ang plano ko. Dahil kung hindi, wala na talaga kaming ibang choice. Maghanda ka. Pag pumasok dito ang maghahatid ng pagkain, ay ikaw ang papalit sa kanya. Siguro naman, alam mo ang pasikot-sikot ng lugar na ito, lalo na ang mga labasan. Tanong ko sa kanya. Nasa first floor ang restaurant, kaya madali akong makakababa. Pero baka makilala ako ng mga matatagal na sa kusina dahil hindi pamilyar ang mukha ko. Tsaka isa pa, sa likod ako pwedeng dumaan. Walang bantay doon kasi tapunan yun ng basura. Paliwanag niya sa akin. Yun, kaya mo bang umikot sa parking area? Kailangan mong bilisan dahil pag check out ko, sigurado titignan nila ang room ko. Kaya kailangan nasa parking ka na para madali na kitang maisasakay. Sige kuya, susubukan ko. Pero natatakot ako, baka mahuli ako. Napasinghap ako. Hindi ko kasi alam kung gagana ang plano. Nasa kotse din ang mga baril namin ni Raul. At kapag nagkataon, baka hindi lang kami makipagbarilan sa kalaban. Baka pati habulan. Kailangan natin, Jenny. Huwag kang mag-alala, dalawa kaming tutulong sa'yo. Basta magtiwala ka lang sa sasabihin ko, okay? Tumango siya sa akin. Pagkatapos ay inayos na niya ang kanyang sarili. Kailangan pa naming mag-antay ng 15 minuto para sa pagdating ng order namin. Ibinalit ko na rin ang bigote. Nathan, nasa parking area na ako. Mabuti na lamang at hindi kami nagkasabay sa elevator nila Leandro at Tamara. Alam ko malakas ang kutob ng mga yun. Imporma ni Raul sa kabilang linya. Raul, mamaya ko na ipapaliwanag. Pero huwag ka munang aalis at ilapit mo ang kotse sa likurang bahagi ng building. Utos ko sa kanya. Dahil nasa gilid lang ang parking space ng hotel at maaari naming gamitin iyon upang makatakbo si Jenny sa likuran. Bakit? Sa likod ka dadaan? Huwag kang mag-alala, nasa 10th floor si Tamara at di ka makikita nun, sambit niya.
Basta, sundin mo na lang ako. Mahalaga ito, Raul. Lalo na sa misyon nating dalawa, okay? Di ko pwedeng sabihin sa kanya na magtatakas kami ng babae. Dahil pag nagkataon, baka pati ako, iwan niya. Ayaw na ayaw niyang may sumasabit sa amin. Lalo pa kung nagdudulot yun ng problema sa amin. Mamaya ko na lamang ipapaliwanag sa kanya kapag nakalabas na kami. Saktong 15 minuto ay may nag-doorbell sa pinto, kaya kaagad kong binuksan. Mabuti na lamang at babae ang naghatid ng pagkain, at medyo malaman ang katawan nito para magkasya kay Jenny ang damit niya. Abala siya sa pagbaba ng mga pagkain sa lamesa. Nang gawin ko ang planong patulugin siya, kaagad kong hinampas ang batok niya, kaagad din siyang nawalan ng malay. Tumalikod ako at si Jenny na mismo ang naghubad ng damit niya. Ilang minuto lang ang nakalipas ay tinawag na niya ako. Nakabalot na ang babae ng kumot. Binuhat ko ang babae patungo sa loob ng banyo at inihiga sa tuyong bathtub. Iniharang ko ang puting kurtina para mas matakpan ang katawan ng babae. Dalhin mo na itong push table at magkita na lamang tayo sa baba. Naiintindihan mo, Jenny? Ulit kong tanong sa kanya na ikinatango niya. Huwag kang matakot. Nandito ako, hindi ka namin pababayaan. Paninigurado ko sa kanya. Alam kong kinakabahan din siya, pero kailangan naming sumukal. Mag-iingat ka, Jenny. Kaagad siyang lumabas ng pinto at nakayukong nagtungo sa elevator. Ilang minuto lang din ay sumunod na ako sa kanya. Pagkarating ko sa lobby ay nagpalingalinga muna ako bago ko iabot ang card sa receptionist at kinuha ko ang fake ID ko. Paglabas ko ng entrance ay unti-unti na akong nakahinga. Mabilis akong naglakad para puntahan si Raul. Kaagad ko rin naman siyang nakita. Ang tagal mo, bro. Sigurado ka bang impormasyon lang ang hiningi mo? May pagdududa niyang tanong. Raul, kapag hinabol tayo, ikaw na ang bahala. Seryosong sabi ko sa kanya. Habang palingalinga pa din sa gilid ng hotel. Bakit naman tayo hahabulin? May ginawa ka ba sa babae? Kunot noon na tanong niya. Wala, pero kailangan natin siyang itakas dito. Ano? Sigaw niya sa akin. Saka ko palang napansin si Jenny na nakasilip sa likurang bahagi ng hotel. Kaagad akong lumabas at tinawag siya. Bilisan mo. Mahinang tawag ko sa kanya. Pagkalapit niya sa akin ay kaagad ko siyang pinasakay sa likuran. Hindi na nakaangal si Raul dahil sa bilis ng pangyayari. Let's go mga kuya. Alam na nilang tumakas ako. Nagkakagulo na sila sa taas. Chapter 27. Tamara's POV. Nagpasya si Mr. Yao na dalawin ang hotel. Matapos kasi natanggalin ang magkapatid na Diego at Ramon, ay bago na ang namamahala dito. At dahil harap-harapan na kaming kinakalaban ng BOS, kailangan ni Mr. Yao na palawakin pa ang depensa. Kaya niya inatasan si Zax na umayos ng lahat. Sigurado akong hindi tatantanan ni Mr. Yao ang pamilyang yun dahil sa laki ng atraso nila sa kanya. Lalo pa at ilang beses na rin silang gumawa ng hakbang para subukang gantihan ang pamilya Yao. Boss, pasensya na, pero natakasan tayo ng isang babae. Sa lubong ng isang tauhan ni Mr. Yao sa kanya. Kasalukuyan kasi kami nag-aantay sa kanya para sa meeting nila ni Mr. Damaso dito sa penthouse. What? Habulin nyo? Paano tayo natakasan ng babae? Halos lahat ng babae kilala ng security. Galit na sigaw ni Mr. Yao. Isa siya sa matapat na tauhan ni Mr. Yao, kaya siya ang ipinalit para mamahala sa kasa. Alam ko ang kalakaran dito, lalo na ngunit hindi ito ang sakop ng trabaho ko at nandito lang ako bilang escort nila. May tumulong sa kanya, boss. 2 lalaki po. Kasalukuyan na silang hinahabol ng mga tauhan natin, sagot nito. Problema na agad ang dinulot ng mga babae sa'yo, Mr. Damaso. Mabuti pang ayusin ang problema. Alam mo ang ayaw ko sa negosyo. Ibalik mo dito ang babaeng iyon at alam mo muna kung ano ang dapat gawin lalo na sa mga lalaking tumulong sa kanya. Wika ni Mr. Yao. Pasensya na Mr. Yao, pero huwag kayong mag-alala, ako nang bahala dito.
Tawagan mo na lang ako kapag tapos ng problema. Dagdag pa ni Mr. Yao bago ito tumayo kasunod si Leandro. Pagdating sa mga negosyo ni Mr. Yao, ay hinahayaan niya ang mga inilagay niyang namamahala ang mag-asikaso ng lahat, lalo na pagdating sa problema. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi nakakalagkad ang pangalan niya sa mga otoridad, kundi ang namamahala dito. Mabilis na kumilos si Mr. Damaso at iniwan na rin kami. Halika na, umuwi na tayo. Kailangan ko pang makausap si Zax. Saad ni Mr. Yao. Nagpatuloy kami sa paglabas ng hotel. Papunta na kami sa kotse. Nasa likuran nila ako dahil may pinag-uusapan silang mahalagang shipment next week. Nang may makita akong pamilyar na bagay. Isa itong stainless lighter na pamilyar din ang disenyo. Yumuko ako para damputin ang lighter at nakita ko ang nakasulat doon. SA Organization? Mahinang basa ko sa nakaukit sa lighter. May nakita din akong agila na nakaukit sa katawan nito. Papasok na kami ng sasakyan nang maalala ko kung saan at kailan ko nakita ang bagay na ito. Hindi ako maaaring magkamali. Gamit ito minsan ni Raul kapag naninigarilyo siya sa labas ng mansyon. Pero anong ginagawa nito dito? Shit, ang lalaking nakita ko kanina sa hallway habang may kausap sa cellphone. Ang biglang pag-iwas niya ng tingin sa amin habang naghihintay kami ng pagbukas ng elevator. Hindi ako maaaring magkamali. Maaaring hindi ko siya madaling makilala. Pero imposibleng hindi tama ang kutob ko. Pero anong ginagawa ni Raul dito? Nagkataon lang ba na may babaeng tumakas? At ano ang ibig sabihin ng SA Organization? Napaisip ako at pinagdugtong ang mga hinala ko at pangyayari. Maaaring hindi pa sapat ang alam ko at hinala ko. Pero hindi maaaring magkamali ang instinct ko. Sigurado ako na may tinatago si Nathan sa akin at aalamin ko kung ano iyon din. Lingid sa kaalaman ni Nathan ay nalagyan ko na ng tracking device ang phone niya at maaaring hindi niya pa rin alam yon dahil siniguro ko na hindi niya iyon makikita. Sumakay ako sa unahan ng kotse habang silang dalawa naman ni Mr. Yao at Leandro sa likod. Dad, sigurado ka na ba na ipinagkakatiwala mo kay Damaso ang hotel? Unang araw pa lang niya, natakasan na siya ng babae. Ibig sabihin, hindi tight ang security ng hotel. Narinig kong sabi ni Leandro. Kaya nga hinayaan ko siyang ayusin ang problemang yon, Leandro. Doon natin malalaman kung kaya niyang hulihin ang nakawalang daga. Isa pa, siya din ang mapapahamak pag kumanta yon. Tahimik lang akong nakikinig sa usapan nila habang binubuksan ang isang app na magtuturo sa akin kung nasaan si Nathan. By the way, Tamara, yung inutos ko sa'yo, dapat ay magawa mo na siya bago ko sila pabalikin dito. Napatingin ako sa likod dahil sa sinabi ni Leandro. Kailangan ba talaga imbestigahan nyo ang bago nating bodyguard? Ilang beses nang niligtas nila ang pamilya natin, Leandro. Lalo na si Sofia. Sabat naman ni Mr. Yao. Alam kong hindi sasabihin ni Sofia ang tungkol sa amin ni Nathan dahil ayaw niya rin itong mapahamak. Naniniguro lang, Papa. Sa totoo lang, malaki ang tiwala ko sa dalawang iyon. Kaya nga sila ang gusto kong kasama ni Sofia sa isla. Kailangan nating protektahan ang pamilya bago kalabanin ang BOS. Dahil isa yon sa magiging kahinaan natin. Kaya pag natapos ang pagmamanman ni Tamara ay ipapasama ko na agad sila sa isla. Tumango ako kay Leandro bilang pagsang-ayon. Pagdating namin sa bahay ay inayos ko na rin ang aking sarili. Napansin ko rin na tumigil na ang tracking device na lokasyon ni Nathan. Hotel? At ano naman kaya ang ginagawa ni Nathan sa isang hotel? Sambit ko nang lumabas sa screen ng cellphone ko ang kinaroroonan niya. Inakala ko kasi na sa isang bahay na nakalagay sa address niya siya uuwi. Pagkatapos kong maayos ang aking sarili, pati na rin ang mga gamit na dadalhin ko, ay agad na rin akong umalis dala ang ibang kotse. Malalaman ko din ang lahat, Nathan. At sa oras na malaman ko ang katotohanan, ang tunay mong katauhan at ang tunay mong layunin sa pamilya ni Mr. Yao. Patawarin mo ako, Nathan. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo dati, mananatili ako sa pamilyang kumupkup sa akin hanggang huli.
Hindi ko pwedeng bawiin ang sinumpaan ko na tungkulin. At kung kailangan ko siyang palayain, ay gagawin ko dahil alam kong kahit kailan ay hindi ako magiging karapat-dapat sa kanya. Chapter 28. Nathan's POV. Kuya! Sigaw ni Jenny nang patumbahin ako ni Raul sa isang suntok. Nagawa naming makatakas sa mga tauhan ng hotel. Mabuti na lamang at magaling si Raul sa pagmamaneho dahil kung hindi, baka natambangan na kami. Kaagad na lumapit si Jenny upang daluhan ako. Nang dahil sa ginawa mo, muntik nang masira ang plano natin. Hanggang kailan ka ba magdesisyon nang hindi nag-iisip, Nathan? Galit na sigaw ni Raul habang sapo ang noo. Alam kong kanina pa siya nagpipigil ng galit sa akin dahil sa ginawa ko. Alam ko din ang pagkakamali ko, kaya hindi na ako lumaban pa. Wala siyang kasalanan. Ako ang pumilit sa kanya na itakas ako. Angil ni Jenny sa kanya. I'm sorry, Raul. Naawa lang ako kay Jenny. Hindi ko siya pwedeng iwan. Pagdadahilan ko sa kanya. Batid ko na marami nang tiniis si Jenny at bata pa siya. Pwede pa siyang magbagong buhay. Hindi ko alam kung sino ka at kung ano ang relasyon niyo ni Nathan. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Huwag mo kaming ipapahamak. Tiimbagang nawika ni Raul bago siya lumabas sa pinto ng hotel room ko. Sorry kuya, dahil sa akin nasuntok ka ng matandang masungit na yun. Naiiyak na wika niya. Naupo ako sa sofa at pinahid ang dugo sa gilid ng aking labi. Noon pa man, malakas na talagang sumuntok si Raul. Kahit noong nasa training pa lang kami. At hangang-hanga talaga ako sa pagpapatakbo niya ng kotse. Gamutin natin yung labi mo. Hindi, wag na. Kaya ko na to. Please, kahit konti. Kahit ito lang magawa ko para pasalamatan ka sa pagligtas mo sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa pangungulit niya. Tinuro ko sa kanya ang medicine kit sa bag ko. Palagi ko talagang dala iyon dahil baka may mangyaring hindi inaasahan. Lalo pa at kagagaling ko lang din sa hospital. Humarap ka sa akin, utos pa niya na sinunod ko naman. Kumuha siya ng cotton buds at nilagyan ng alcohol. Napangiwi ako nang idampi niya sa gilid ng aking labi. Tss, yung matandang yun talaga, parang hindi kanya kaibigan. Hindi ka man lang niya inantay na magpaliwanag, suntok agad. Nakangusong sabi niya sa akin. Napangiwi akong lalo nang idiin pa niya ang cotton buds. Sa kanya ka ba talaga may galit o sa akin? Pwedeng dahan-dahan lang? Sorry Kuya Nathan, naiinis kasi ako doon sa matandang yun. Pero in fairness, ang galing niya kanina. Para akong nakasakay sa roller coaster. Kahit hindi pa ako nakakasakay doon. Nakangising wika niya sa akin. Hindi ko tuloy alam kung naiinis ba siya o natutuwa. Pero alam kong hindi titigil ang mga kalaban na habulin kami. Kaya kailangan pa rin naming mag-ingat. Anong plano mo? Napatigil siya sa paglilinis ng sugat ko dahil sa tanong ko. Sa ngayon, gusto kong hanapin kung anong nangyari kay Itay. Gusto kong malaman kung nailibing ba siya ng maayos. Gusto kong makita kahit puntod na lang niya o kung saan man siya. Isa-isang nagbagsakan ang mga luha niya. I'm sorry for what happened to your father. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Kuya Nathan. Nang dahil sa'yo, nakasama ko pa siya ng matagal. Nang dahil sa perang ibinigay mo noong araw na yon, nadugtungan pa ang buhay ng Itay ko. Kung hindi lang siya nanlaban noong kinidnap ako, hindi sana siya nabaril. Hindi ko sana makikita kung paano humandusay ang duguan niyang katawan. Napahikbi na siya sa harapan ko. Naramdaman ko ang sakit na nararamdaman niya dahil nasaksihan ko rin ito nang mamatay si Papa noon. Ang kaibahan lang ay nang dahil sa akin, kaya siya nawala. Kaya mas masakit sa akin ang nangyari dahil ako mismo ang tumapos sa buhay niya. Pero kung hindi ko ginawa iyon, mas marami pa siyang sisiraing buhay. Kinabig ko siya upang yakapin kahit sa ganoong paraan ay mabawasan ang nararamdaman naming pangungulila sa aming mga magulang. Sorry kuya, alam ko na malaking gulo ang idinulot ko sa inyo. Pero bago ko alamin ang nangyari kay Itay, tutulungan ko muna kayo para makabawi man lang ako
sa mga ginawa niyo para sa akin, wika niya. Kahit paano ay malaki rin ang maibibigay niyang impormasyon para sa amin. Sige, pero bago ang lahat, magpahinga ka muna. Doon ka na sa kwarto. Kailangan ko ding kausapin si Raul, kaya mauna ka nang magpahinga, saad ko sa kanya. Hindi ko siya pwedeng ikuha ng isa pang kwarto dahil hindi namin alam ang mga mangyayari at kailangan ko pa rin siyang protektahan. Kailangan ko munang kausapin si Raul at liwanagin sa kanya ang lahat bago pa ito tuluyang magalit sa akin. Tamara's POV. Pagkarating ko sa hotel na tinuluyan ni Nathan, ay kumuha na rin ako ng sarili kong room para malaya akong makapasok sa loob at mapuntahan ang kwarto niya. Nagkataon naman na iisang floor ang pinagdalhan sa akin, kaya madali lang sa akin ang makapasok sa kwarto niya. Malalim na rin ang gabi. Sigurado kong tulog na siya sa mga oras na ito. Tahimik akong naglakad papunta sa kwarto. Madali kong nabuksan ang pinto gamit ang kakayahan ko. Madilim na rin ang sala. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa kwarto niya. Malaki kasi ang bawat kwarto ng hotel. May sala, kusina, at kwarto na rin kaya para ka na ring nakatira sa condo unit. Para sa isang bodyguard lamang ang trabaho, ay imposibleng gumastos siya ng mahal dito. Doon pa lamang ay malaki na ang duda ko. Ang plano ko lamang naman ay silipin siya tapos aalis na rin ako. Pero nanlaki ang mata ko nang dumako ang mga mata ko sa ibabaw ng kama. Kitang-kita ko ang isang babaeng nakahiga sa ibabaw ng kama. Suot ang malaking t-shirt at natatakpan ng puting kumot ay legs lang nito. At dinig na dinig ko pa ang lagaslas ng tubig sa banyo. Humakbang pa ako papasok sa loob at nakita ko ang jacket, sapatos at bag ni Nathan sa ibabaw ng sofa. Parang may sumusugat na punyal sa aking puso. Akala ko ay kakayanin ko ang mga ganitong bagay na makikita ko sa kanya. Ngunit tinalo na ako ng emosyon ko at natagpuan ko na lamang ang aking sariling luhaan habang binabagtas ang daan patungo sa aking kwarto. Chapter 29. Nathan's POV. Ngayon, magsalita ka kung ano pa ang nalalaman mo tungkol sa Casa Hotel. Kaagad na tanong ni Raul kay Jenny. Katatapos lang namin naman ang halian at ngayon namin pag-uusapan ang lahat ng pwede naming malaman kay Jenny. Mas mabuti siguro kung kuhanan niyo ako ng video, wika ni Jenny. Nagkatinginan kaming dalawa dahil sa sinabi niya. Bakit kailangan pa ng video? Hindi ka naman siguro mawawala na parang bula, di ba? Takang tanong ulit ni Raul sa kanya. Mabuti na rin yung sigurado. Kahit pa nakatakas ako sa Casa Hotel, alam ko hindi sila titigil na mahanap ako. Lalo na kung hindi ako makakapagtago sa kanila. Nakayo kong sambit niya sa amin. Huwag kang mag-alala, itatago ka namin sa mas safe na lugar. Napatingin ako kay Raul dahil sa sinabi niya. Akala ko kasi ay galit pa rin siya dito dahil sa pagpilit niya sa akin na itakas siya. Kung di ko pa sinabi kay Raul kagabi na matagal ko na siyang nakilala, ay hindi pa rin niya ako kakausapin at hindi pa rin siya papayag na gamitin namin ang impormasyon ni Jenny. Sana nga hindi na nila ako mahanap. Natatakot ako. Ayoko pang mamatay, mga kuya. Gusto ko pang matupad ang mga pangarap ko. Gusto ko pang mahanap si Itay. Gusto kong malaman kung maayos ba siyang nailibing. Ayokong mawala sa mundo nang dahil lang sa masasamang loob na taong yun. Kinuha na nila si Itay sa akin, pati na rin ang pagkatao ko. At hindi ako papayag na pati buhay ko kunin din nila. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Umiiyak na tura niya sa amin. Napabuntong hininga na lamang si Raul. Siguro ay parehas na rin kami ng iniisip at nararamdamang awa sa ngayon. Kahit naman may kasungitan si Raul, ay alam kong marunong pa rin siyang makisimpatya sa amin. At isa lang din ang gusto naming mangyari. Ang mapanagot sa lahat ang mga walang hiyang yun. Shh, tama na Jenny. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi ka nila makuha pa.
at mananagot silang lahat sa mga ginawa nilang kasamaan. Tiimbagang napahayag ko. Salamat Kuya Nathan, wika niya sabay yakap sa akin. Hinagod ko na lamang ang likuran niya upang mapagaan ang nararamdaman niya. Tama na yan, mabuti pa. Umpisahan na natin ang pahayag mo para maipadala na natin kay Mr. Mendoza. Nang sa ganon, ay siya na mismo ang kukuha ng tutuluyan mo para hindi ka na nila mahanap pang muli. At tungkol naman sa itay mo, kami na ang bahalang humanap sa kanya mamaya. Sabihin mo na lamang sa amin ang nasasakupan mong barangay para madali namin siyang mahanap. Dagdag pa ni Raul sa kanya. Salamat kuya. Kala ko talaga masungit ka. Pero mabuti ka rin pala. Nakangiting wika niya. Napatikhim si Raul sa sinabi niya. Kaagad kaming kumuha ng cellphone at nirecord ang lahat ng ibinunyag niyang sekreto ng Casa Hotel. Pareho kaming nagbulat ni Raul sa malinaw na pahayag niya. Malaking bagay yun at malaki ang maitutulong noon kapag nahuli na namin si Mr. Yao. Hindi ko din akalain na ganun pala yun kasama. Base na lamang sa mga kwento ni Jenny, ay napatunayan namin na talagang malaki ang impluensya ng clan na yun sa mga ilegal na gawain. Lalo tuloy akong nag-alala para kay Tamara. Hindi basta-bastang kalaban si Mr. Yao. Nasisiguro kong mahihirapan akong kunin si Tamara sa kanila, pero hindi ako susuko. Alam ko maraming tutulong sa akin upang magawa yun at isa na doon si Raul. Kasalukuyan akong nagsisend ng video clip ni Jenny kay Mr. Mendoza nang makarinig kami ng mahihinang katok sa pinto. Wala kaming inaasahang tao o bisita, kaya nakaramdam ako ng kaba. Mabilis kong binura ang video sa phone ko dahil naipadala ko na ito kay Mr. Mendoza. Nagkatinginan kami ni Raul dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Sa tingin niya sa akin ay naunawaan ko na agad ang ibig niyang sabihin. Kaagad kong kinuha ang backpack ko at kinuha ang nakatago kong baril. Masama ang kutob ko, pero kailangan naming magkasigurado. Nagsuot na rin kami ng face mask at cap para in case na mamukhaan kami kung sino man ang nakakatok sa pinto. Sumilip si Raul sa maliit na butas, pero wala daw siyang nakita. Kuya, natatakot ako, sambit ni Jenny. Don't worry, walang masasaktan sa atin basta sumunod ka. Okay? Wika ko sa kanya. Dahan-dahan na pinihit ni Raul ang serodora ng pinto. Nakahanda na rin siya sa pwedeng mangyari. Biglang binuksan ni Raul ang pinto at kaagad siyang humiga sa pagitan nito para unahan ang nagtatangkang pumasok sa amin. Putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa hallway ng hotel, kasabay ng pagbagsak ng isang nakaitim na lalaki. Uunahan mo pa ako, gago ka? Singhal ni Raul nang bumulagta ang lalaking kaharap niya. Tara na, tawag niya sa amin. Kaagad kaming sumunod sa kanya. Hawak ko sa kamay si Jenny at patakbo naming tinungo ang hagdan upang doon bumaba. Shit, paano nila tayo nahanap? Hindi makapaniwalang turan ko nang pababa na kami sa hagdan. Hindi ko alam, Nathan, pero isa lang ang sigurado. Kailangan nating makatakas, kaya bili. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil kaagad na may sumalubong sa amin sa pagbaba ng hagdan. Ingay ng nagtatalsikang bala sa stainless na hagdan mula sa palitan naming putok sa kalaban ang umalingaw-ngaw. Napatakip na lamang si Jenny sa tenga habang patuloy kaming bumabaril mula sa nagsusulputang kalaban. Bilis! Sigaw ni Raul nang masigurong wala nang sasalubong sa amin. Tinalunan namin ang nadaanan naming mga bangkay ng nakaitim na lalaki. Nasa ground floor na kami ng hotel patungo sa nakaparadang kotse ni Raul sa parking lot. Ngunit nasa bungad pa lamang kami ay muling may nagpaputok sa amin ng baril. Ginantihan din yun ni Raul at walang mintis niyang natatamaan ang mga kalaban gamit ang M16 rifle niyang dala. Mauna na kayo sa kotse, sa likod niyo lang ako. Seryosong wika ni Raul. Dahil may kasama kaming babae ay nahihirapan kaming kumilos. Pero may tiwala ako sa kanya na hindi siya basta-basta magpapatama ng baril
kahit marami pa ang kalaban. Kaagad kong hinila si Jenny at mabilis kaming tumakbo. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig namin, pero wala akong oras na lumingon dahil may sumalubong din sa unahan namin, kaya kaagad kong kinabig si Jenny payakap sa akin para hindi siya tamaan ng baril. Ngunit mas nagsulputan pa ang mga kalaban na hindi namin akalaing madami pala. Matataas na kalibre din ang hawak nilang baril. "Nathan, sa kanan mo!" Sigaw ni Raul habang abala ito sa pakikipagbarilan sa likuran namin. Saka ko pa lamang napansin ang nakangising lalaki na lumabas sa itim na kotse at naghahanda na para barilin ako. Ngunit sa kasamaang palad ay naubos na ang magazine ng baril ko. Nang muli kong lingunin ang lalaki ay humandusay na ito dahil sa tama ng baril. Isang babaeng may balingkinitan ang katawan, may takip ang kanyang mukha at may hawak siyang 2 baril. Napaawang ang labi ko nang makita ko kung paano niya barilin ang mga lalaking sunod-sunod na sumugod sa amin. Isang putok ng baril para sa isang kalaban. Si Alexei lang ang nakita kong nakakagawa nito noon. Pero imposible dahil nabalitaan kong nagdadalang tao na ito. "Nathan, tara na!" Bago pa sila dumami. Tawag ni Raul na nagpabalik sa aking kaisipan. Bago ako sumakay, ay isang pangalan ang rumihistro sa isip ko. Hindi ako maaaring magkamali. Tamara. Chapter 30. Nathan's POV. "Raul, mauna na kayo sa base." Utos ko sa kanya nang magpasya akong balikan si Tamara. Hindi ko siya pwedeng iwan na lamang habang nakikipagbarilan sa mga kalaban. Dapat namin na bigla na lamang sumusulpot sa kung saan. "Anak ka ng Nathan! Kapag hindi ka sumunod doon, humanda ka sa akin." Narinig kong sigaw pa niya bago ako lumabas sa pinto ng kotse. Lumingon pa ako kay Jenny at tumango sa kanya. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Malaki ang tiwala ko kay Raul at kapag nasundan kami ng kalaban, ay baliwala din ang lahat ng ginawa naming pagtakas sa kanya. Mabilis naman ang naging pagkilos ni Raul at kaagad na pinaandar ang kotse. Umatras pa ito para bumuelo. Nakaalalay naman ako sa likuran nila habang nagtatago sa ilang kotse na nakaparada. Nakita ko ang lalaking wala ng buhay na nakahandusay, kaya agad kong dinampot ang baril na nasa kamay niya. Mabilis kong pinapuputukan ang mga nakita kong mga tauhan na gustong humarang sa pag-alis ng kotse ni Raul. Pagkaalis nila ay natanaw ko si Tamara na nakikipagpambuno sa 3 mga lalaking nakaitim. Mabilis akong lumapit sa kinaroroonan niya upang tulungan sana siya. Kaya lang naubos na naman ang bala ko, kaya tinapon ko na lamang ang baril na hawak ko. Bihasa ang mga lalaking kalaban niya at wala na din siyang hawak na baril. Kahit nakatakip ang kalahati ng kanyang mukha, ay alam ko na si Tamara yun. Ilang beses ko na siyang nakikitang nakikipaglaban, kaya kabisado ko na ang galaw niya. Hindi man lang siya nahirapan, kahit mahabang itim na damit ang suot niya. Lalo pa ngayon na hawak niyang panlaban ay 2 pares ng matalim na combat knife. Nagtataka pa rin ako kung bakit siya naririto at kung paano niya nalaman ang lokasyon ko. Ayaw niya kasing ibigay ang cellphone number niya sa akin dahil nakatap daw ang linya nito kay Leandro. Kaya lahat ng calls at messages ay malalaman nito. Tuso din si Leandro, pero hindi naman ako papayag na malamangan niya pagdating kay Tamara. At sisiguraduhin kong malapit ko nang kukunin si Tamara sa kanila. Pansin ko ang gulat niya nang sipain ko ang lalaking susugod sana sa kanya mula sa likuran. "Akala niyo ba makakatakas kayo sa amin? Kahit saan kayo magtago, mahahanap namin kayo." Sigaw ng lalaki sabay sugod sa akin. Pero bago pa ako makaporma ay parang kidlat na dumaan si Tamara sa harapan ko at ginilitan ang lalaking susugod pa lamang sa akin. Napahawak ito sa kanyang leeg at parang kandilang nauupos na bumagsak sa harapan ko. Nagtalsikan ang dugo nito sa kanyang mukha at pati sa aking jacket, pero wala man lang siyang reaksyon. Matalim ang mga mata niyang nakapukol sa akin. Kasing talim ito ng kutsilyong hawak niya na natatamaan pa ng maliwanag na ilaw. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko
Nang walang salita niya akong tinalikuran. Mabilis siyang naglakad patungo sa parking lot. Sandali! Patakbo ko siyang hinabol at mabilis ko siyang hinawakan sa braso. Kaya napalingon siya sa akin. Bitiwan mo ako kung gusto mo pang mabuhay. Seryosong banta niya. Pareho pa rin ang ekspresyon ng mga mata niya habang nakatingin sa akin na para akong isang kalaban para sabihan ng ganoon. Magpapaliwanag ako, giit ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero base sa kilos niya, alam kong may kinalaman ito sa babaeng kasama namin. At ang pagsugod sa amin ng mga lalaking sigurado akong tauhan din ni Mr. Yao. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong sinandal sa gilid ng nakaparadang Mitsubishi na sa sasakyan. 30 segundo. Sagutin mo ang tanong ko. Sino ang babaeng kasama niyo? Bakit kayo magkasama sa iisang kwarto? Bakit suot niya ang damit mo habang nakahiga siya sa kama? Kapag hindi ko nagustuhan ang sagot mo, magdasal ka na. I will kill you. Pakiramdam ko ay natigil ang paghinga ko sa sinabi niya. Hindi ko alam na ganoon na karami ang alam niya. Paano niya nalaman ang lahat ng yun? Ayokong isipin na seryoso siya, pero sa tingin pa lamang niya sa akin ay parang na akong bubulagta sa talim. Nakadiin pa sa leeg ko ang kanang kamay niya na may patalim na hinayaan ko lang dahil ramdam ko ang galit niya sa akin. Ngunit ang tanong niya ay hindi ko pa pwedeng sagutin sa ngayon dahil baka pag nalaman niyang galing sa Casa Hotel si Jenny ay baka mas gumuho ang lahat. Nagkakamali ka, wala kaming relasyon. Magkaibigan lang kami ni Jenny. Mabilis kong sagot sa kanya dahil yun naman talaga ang totoo. Pinanliitan niya ako ng mata. Naramdaman ko na lang ang mahapding pagsayad ng talim sa leeg ko. Hindi siya nagbibiro. Talagang tatapusin niya ako. Sinungaling ka, Nathan. At dahil sa kasinungalingan mo at pagprotekta sa babaeng yun, ay mamamatay ang lahat ng taong pinuprotektahan mo. Giit niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nakaramdam ako ng kaba dahil sa sinabi niya. Walang halong pagbibiro pa rin ang nakikita ko sa mga mata niya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Siya ba ang babaeng itinakas niyo sa hotel? Nagulat ako sa sinambit niya, pero mas nagulat ako nang mabilis niyang binato ang isa pang hawak niyang combat knife na may bahid pa ng dugo sa kaliwa namin at tinamaan sa dibdib ang lalaking babaril sana sa amin. Parang gustong tumiklop ng tuhod ko. Nag-training ako ng 3 taon upang maging magaling sa pakikipaglaban. Pero iba pa din ang skills ni Tamara. Mas nakakahigit siya sa akin. Hindi ko man lang naramdaman ang pagkilos ng lalaking iyon. O dahil sa nakatuon ang atensyon ko kay Tamara na ngayon, ay parang nagliliyab na ang mga mata sa galit sa akin. Hindi ka ba magsasalita o tatapusin na kita? Diniinan niyang muli ang talim sa leeg ko at nararamdaman ko na ang pagtulo ng mainit na likido na sigurado akong sa akin nang galing. Napapikit ako at tumango sa kanya. Naramdaman ko ang pagluwag ng pagkakahawak niya sa leeg ko, pati na rin ang pagbaba ng kutsilyo. Pero nakita ko ang panlalabo ng kanyang mga mata. Walang nakakatakas na babae sa Hotel Nathan. Kaya kayo natuntun ng mga kalaban ay dahil sa microchip signal na nasa kamay ng babaeng tinakas nyo. Kahit saan pa siya magpunta, isa lang ang kahahantungan niya, kamatayan. At dahil sa ginawa mo, maaaring pati ikaw at si Raul ay nasa panganib na ngayon. Paano mo sila ililigtas? Chapter 31. Nathan's POV. Parang bombang sumabog sa harapan ko ang sinabi niya sa akin. Hindi ko akalain na ganoon sila kademonyo. Sa mga babaeng pilit na nga nilang kinukuha sa mga pamilya, ay pinagagawan pa nila ng masama. Ngunit higit sa lahat, ang nakatanim sa kamay nitong device na hindi naman sinabi ni Jenny sa akin. Hindi ko pa rin alam kung paano nalaman ni Tamara ang lahat, pati na rin kung bakit siya naririto. Kaagad kong kinuha ang phone ko para tawagan si Raul. Hindi siya pwedeng makarating sa hideout dahil natuntun na kami ng mga kalaban. At kailangan ko siyang bigyan ng warning, baka may nakasunod na sa kanya.
Raul, nasan ka? Tanong ko sa kanya. Hindi ko pa rin hinihiwalay ang mga mata ko kay Tamara na nasa harapan ko at nakatalikod lang sa akin. Bakit? Malapit na ako sa hideout. Wika niya na nakapagpapanik sa akin. Huwag kang titigil sa pagmamaneho. Huwag mo siyang dadalhin sa hideout. Ano? Bakit? Tanong niya sa akin. May signal device ang kamay ni Jenny. Baka Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang makarinig ako ng putok ng baril sa kabilang linya. Raul? Raul? Shit! Mura ko nang tuluyang mawala ang koneksyon ng tawag ko sa kanya. Kailangan ko silang puntahan. Alam ko, Nathan. Pero pagkatapos nito, mag-uusap tayong dalawa. Oo, pero sa ngayon, umuwi ka na. Hindi makabubuti kung makasangkot ka dito. Kailangan mo nang umalis. Wika ko sa kanya. Kailangan kong masundan sila Raul sa kahit na anumang paraan. Sasamahan kita. Sambit niya. Hindi pa man ako nakakasagot ay hinila na niya ako. Namalayan ko na lamang na nasa harapan na kami ng isang mamahaling motorbike. Sakay, utos niya sa akin. Hindi na ako nagtanong pa at mabilis na sumampa pagkaupo niya. Humawak ka ng mahigpit, lilipad tayo. Sambit pa niya. Pinaikot ko ang aking braso sa kanyang maliit na bewang. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya sa mga oras na ito at sa mga nalaman niya na nasabi ko sa kanila. Pero hindi ito ang tamang paraan para magpaliwanag. Kailangan ko makita sila Raul at Jenny dahil baka nasa panganib na sila ngayon at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko sila makikita ng buhay. Kung ganoon kabilis si Alexei magpatakbo ng Ducati niya, mas doble pa ata ang pagpapatakbo ni Tamara. Bukod doon, magaling din siyang sumingit sa mga sasakyan na humaharang sa dadaanan namin, kaya mahigpit din ang hawak ko sa bewang niya. Narinig din namin ang paparating na mga police car. Mabuti na lamang at nakaalis na kami doon, dahil kung hindi, baka mas nahirapan kaming makaalis. Malayo na rin ang natakbo namin nang may madaanan kaming pamilyar na sasakyan na nakabangga sa malaking puno. At may katabi din itong isang itim na van. Tamara, ihinto mo. Utos ko sa kanya. Ilang kilometro lamang ang nalagpas namin. Mabilis niyang kinabig ang motor pabalik sa nakita naming sasakyan. Mabuti na lamang at hindi mga bahay, kundi kakahuyan ang pinagbanggaan para walang nadamay. Hinanda ko ang aking sarili dahil baka may kalaban at kailangan maging alisto kaming dalawa. Halos talunin ko na ang motor para makalapit sa kotse at hindi nga ako nagkamali. Ang fake plate number ni Raul ang nakalagay dito at ito din ang kotse niya. Umuusok pa ang hood nito dahil sa malaking pinsala ng makina. Pero nang silipin ko sa loob ay wala na sila. Samantalang wala man lamang katakot-takot na tinignan ni Tamara ang van, sabay tingin sa mayabong na damo. Lalapit na sana ako sa kanya nang makarinig kami ng sunod-sunod na putok ng baril. Shit, sila Raul yun. Sa sobrang pagkakataranta, ay tinakbo ko na ang madamo na kakahuyan para hanapin sila Raul. Malakas ang kutob ko na okay pa sila. Kaagad kong hinawi ang mga matataas na damo hanggang sa tumambad na sa amin ang isang duguan na lalaki. Nakarinig ulit kami ng putok ng baril, kaya kaagad naming tinungo ang kinaroroonan noon. Nakasunod lang si Tamara sa akin, hanggang sa masilayan namin si Raul at Jenny. Magkahawak ang kamay nila sa gilid ng bangin. Ibalik mo na sa amin ang babaeng yan, sigaw ng lalaki sa kanya. Tatlo silang nakapalibot kina Raul. Ano kahilo? Nakangising wika ni Raul, sabay tago kay Jenny sa likuran niya. Bakas sa mukha nito ang labis na takot. Kuya! Malakas na tawag ni Jenny na nagpalingon sa mga kalaban. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at inunahan na namin ang mga kalaban. Sa isang iglap lang ay tumba na silang tatlo sa tulong na rin ni Tamara. Mabuti naman inabutan mo pa kaming buhay. Kung hindi, mumultuhin talaga kita. Naubusan lang ako ng bala. Pero kung hindi, kanina ko pa sila pinagbabaril. Wika ni Raul. Nanghihinang napaluhod si Jenny sa lupa.
Pero ganun na lamang ang takot niya nang magbaba si Tamara ng takip sa mukha. Pati si Raul ay nagulat din. Ikaw? Bulalas ni Jenny. Hindi na ako nagtataka pa dahil sigurado akong kilala niya si Tamara. Nanlaki ang mga mata ko nang yumuko si Jenny upang damputin ang baril ng natumbang kalaban. Pero mas nagulat ako nang bago pa niya maiangat ang baril, nakatutok na sa leeg niya ang patalim ni Tamara. Tamara! Halos sabay naming pigil sa kanya. Matalim ang tingin na ipinukol sa kanya ni Jenny. Huwag mo nang subukan kung ayaw mong magilitan. Malamig na tinig ni Tamara sa kanya. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Binitawan ni Jenny ang baril at muli siyang kinuha ni Raul at itinago sa likuran niya. Bakit mo siya kasama, Kuya Nathan? Hindi mo ba alam kung sino ang babaeng yan? Paiyak na tanong ni Jenny sa akin. Jenny, huminahon ka, hindi siya kalaban. Hindi kalaban? Siya ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Mr. Yao at sigurado kong alam niya kung nasaan ang device na kanina pa sinasabi sa akin ni Raul. Huwag kang mag-alala, tatanggalin ko na yan sa kamay mo. Dahan-dahan ang naging paghakbang ni Tamara palapit sa kanya. Paano mo tatanggalin? Ako nga hindi ko alam kung saan yun nilagay. Kailangan nating matanggal ang device sa kamay na nasa kaliwa mong kamay para hindi na kayo mahabol pa ng mga tauhan ni Damaso. Hindi ko alam kung ilang patalim ang kayang itago ni Tamara sa katawan niya, pero isang mas manipis at matalas na patalim ang hinugot niya. Anong gagawin mo sa kanya? Tanong ni Raul. Kailangan nating hiwain ang balat niya para makuha natin ang microchips. Walang emosyon na wika ni Tamara. Ano? Chapter 32. Nathan's POV. Wala na tayong choice, Nathan. At wala na rin tayong oras. Kapag hindi natin tinanggal ang microchips, baka mas lalo pa kayong mapahamak. Delikado ang ginawa mong pagtakas sa babaeng yan. At kapag nalaman ni Mr. Yao ang ginawa nyo, baka hindi na kayo makatakas ng buhay. Dagdag pa niya. Wala akong magawa kundi ang pumayag sa sinabi niya. Kung wala kaming ibang choice sa ngayon, kailangan namin gawin yun. At alam ko masasaktan si Jenny sa gagawin namin. Lalo pa at wala naman kaming anesthesia. Sige, payag na ako. Sambit ni Jenny. Napalingon si Raul sa kanya. Sigurado ka? Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Napakagat siya sa ibabang labi at sumilay ang mapait ng ngiti. Ayokong mapahamak kayo ng dahil sa akin. Kaya payag na ako. Muling lumapit sa kanya si Tamara at matapang niyang inilahad ang kamay niya. Habang si Raul naman ay nasa tabi lang niya at halata din sa kanya ang pag-aalala. Kung sakaling natuntun kami ng mga kalaban, hindi lang kami kundi pati buong organization namin ay maaaring mapahamak. Kaya kailangan namin gawin ito para na rin sa kanya. Huwag mong igagalaw ang kamay mo dahil sa maling galaw mo lang, baka pati ang ugat mong mahiwa ko. Pero masakit yan, di ba? Naawa na ako sa pagtingin sa kanya, kaya bahagya mo na akong tumalikod. Andyan naman si Raul. Kailangan ko din na magmanman dahil baka masundan kami agad ng kalaban. Sa una lang masakit, pero kung paulit-ulit ka nang nasusugatan, masasanay ka din. Narinig kong sabi ni Tamara, kaya napatingin ako sa kanya. Habang tinitignan sa itaas ng pulsuhan ang microchips, nakukuhanin niya sa kamay nito. Handa ka na? Tanong niya kay Jenny. Kagat ang labi na tumango siya kay Tamara, habang mahigpit ang hawak ng isang kamay kay Raul. Nakahawak pa ang isang kamay nito sa kanyang ulo, upang hindi niya makita ang gagawin ni Tamara sa kanya. Ibinaling ko ang aking tingin. Ito ang una kong misyon sa organisasyon, at hindi pa rin ako nasasanay sa mga ganitong bagay. Pero sinusubukan ko na ang mga pwede ko pang ma-improve sa aking sarili. Ang sakit. Amana. Mariin akong napapikit nang marinig ko ang impit na iyak niya at pagmamakaawa. Naikuyom ko ang aking kamay. Mga walang hiya sila. Kung tutuusin, kulang ang kulong na parusa para sa mga halang ang kaluluwa ng kagaya nila. Ang dapat sa kanila, inihuhulog sa kumukulong mantika. Okay na.
Mabilis akong lumingon at nagtungo sa kanila. Hawak-hawak na ng duguan niyang daliri ang microchips na sinasabi niya, habang ang kamay naman ni Jenny ay may mahabang sugat na tuloy-tuloy ang pagpatak ng dugo. Namumutla ka, bulalas ni Raul kay Jenny. Chapter 32. Nathan's POV. Wala na tayong choice, Nathan, at wala na rin tayong oras. Kapag hindi natin tinanggal ang microchips, baka mas lalo pa kayong mapahamak. Delikado ang ginawa mong pagtakas sa babaeng yan. At kapag nalaman ni Mr. Yao ang ginawa nyo, baka hindi na kayo makatakas ng buhay. Dagdag pa niya. Wala akong magawa kundi ang pumayag sa sinabi niya. Kung wala kaming ibang choice sa ngayon, kailangan namin gawin yun. At alam ko masasaktan si Jenny sa gagawin namin. Lalo pa at wala naman kaming anesthesia. Sige, payag na ako. Sambit ni Jenny. Napalingon si Raul sa kanya. Sigurado ka? Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Napakagat siya sa ibabang labi at sumilay ang mapait ng ngiti. Ayokong mapahamak kayo ng dahil sa akin. Kaya payag na ako. Muling lumapit sa kanya si Tamara at matapang niyang inilahad ang kamay niya. Habang si Raul naman ay nasa tabi lang niya at halata din sa kanya ang pag-aalala. Kung sakaling natuntun kami ng mga kalaban, hindi lang kami kundi pati buong organisasyon namin ay maaaring mapahamak. Kaya kailangan namin gawin ito para na rin sa kanya. Huwag mong igagalaw ang kamay mo dahil sa maling galaw mo lang, baka pati ang ugat mong mahiwa ko. Pero masakit yan, di ba? Naawa na ako sa pagtingin sa kanya, kaya bahagya mo na akong tumalikod. Andyan naman si Raul. Kailangan ko din na magmanman dahil baka masundan kami agad ng kalaban. Sa una lang masakit, pero kung paulit-ulit ka nang nasusugatan, masasanay ka din. Narinig kong sabi ni Tamara, kaya napatingin ako sa kanya. Habang tinitignan sa itaas ng pulsuhan ang microchips, nakukuhanin niya sa kamay nito. Handa ka na? Tanong niya kay Jenny. Kagat ang labi na tumango siya kay Tamara, habang mahigpit ang hawak ng isang kamay kay Raul. Nakahawak pa ang isang kamay nito sa kanyang ulo, upang hindi niya makita ang gagawin ni Tamara sa kanya. Ibinaling ko ang aking tingin. Ito ang una kong misyon sa organisasyon. At hindi pa rin ako nasasanay sa mga ganitong bagay. Pero sinusubukan ko na ang mga pwede ko pang ma-improve sa aking sarili. Ang sakit. Amana. Mariin akong napapikit nang marinig ko ang impit na iyak niya at pagmamakaawa. Naikuyom ko ang aking kamay. Mga walang hiya sila. Kung tutuusin, kulang ang kulong na parusa para sa mga halang ang kaluluwa ng kagaya nila. Ang dapat sa kanila, inihuhulog sa kumukulong mantika. Okay na. Mabilis akong lumingon at nagtungo sa kanila. Hawak-hawak na ng duguan niyang daliri ang microchips na sinasabi niya, habang ang kamay naman ni Jenny ay may mahabang sugat na tuloy-tuloy ang pagpatak ng dugo. Namumutla ka, bulalas ni Raul kay Jenny. Bigna lam. Tamara's POV. I'm sorry, Nathan. Ang tangi ko lamang magagawa sa ngayon ay ang bumalik kung saan ako nababagay. Inaamin ko sa aking sarili na minahal kita. Pero kung magiging mahina ako, hindi ko kakayanin ang lahat ng sakit na pwede kong maramdaman. Lalo pa sa ngayon. Kahit hindi mo sabihin sa akin ang lahat, ay okay lang, kaysa malaman mula sa'yo na dapat na kitang iwasan. Alam ko ang pagsisisihan ko ang naging desisyon ko sa ngayon, pero yun lang ang alam kong magagawa ko para sa'yo. Hindi niyo kakayanin na maggain si Mr. Yao. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin para sa kapangyarihan na meron siya ngayon. Kahit ang BOS ay walang magagawa kapag kumilos na sila Zax at Leandro. Kaya sana, hanggat kaya mong lumayo sa kanila, gawin mo. Yun lang ang paraan para manatili kayong ligtas. Pinahid ko ang traidor kong luha na masaganang dumaloy sa aking mata. Ngayon lang ako umuyak ng ganito.
Kahit anong pigil ko ay kusa siyang dumadaloy sa pisngi ko. Ito ba ang sinasabi nilang sakit kapag nagmamahal? Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng sakit. Mas triple pa siya sa mga sugat na naranasan ko kapag ako ay lumalaban. Yung pakiramdam na mas masikip sa dibdib. Gusto ko siyang ilabas pero sa sobrang sakit at bigat ng nararamdaman ay hindi ko kaya. Malinaw sa akin na mahal ko din siya. Pero paano ko mamahalin ang isang taong gustong sirain ang taong pinoprotektahan ko? Ang mga taong matagal ko nang pinagsisilbihan na halos buong buhay ko ay umikot na lamang sa kanila. Paano ko mailalabas ang sakit kung alam kong darating ang araw na maaari kaming magharap at kakailanganin kong mamili sa kanila? Tunog ng phone ang nagpabalik sa aking pag-iisip habang binabaybay ang daan pa uwi sa mansyon. Ikinabit ko ang Bluetooth upang makausap siya. Nasaan ka? Bungad niya sa akin. Bakit? May nangyari ba? Tanong ko kay Zax. Yes, umuwi ka ngayon din. Utos niya sa akin. Mas binilisan ko ang pagpapatakbo papunta sa mansyon. Ilang minuto lamang ay nakarating na rin ako. At sa labas pa lamang ng mansyon, ay bumungad na sa akin ang iba't ibang mamahaling sasakyan. Pinagbuksan ako ng gate ng gwardya. At kahit sa parking area, ay nakahilera din ang iba't ibang mga sasakyan. Tamara! Tawag ni Zax nang makababa na ako sa motorbike. Pinarada ko muna bago ako lumapit sa kanya. Anong me? Natigilan ang sasabihin ko sana nang isa-isang lumabas ang mga lalaking may bitbit na bangkay mula sa main door ng mansyon. Anong nangyari sa kanila? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Kahit may idea na ako ay nais ko pa din malaman kung bakit. Nasisiguro kong si Mr. Yao o si Leandro ang may kagagawa nito. Nangyari na rin ito dati, kaya alam kong may dahilan kung bakit galit na naman ang mga ito. Wala na ang 4 na kasa, pati na rin ang Black Rose Bar ay na-raid na ng mga alagad ng batas. What? How? Di makapaniwalang tanong ko sa kanya. Dahil sa babaeng tumakas sa kasa, kaya galit na galit si Mr. Yao kay Damaso at pinaligpit na rin niya ito pati ang mga tauhang walang silbi. Hindi lang ang BOS ang kalaban natin. Nasisiguro kong may kinalaman ang 2 lalaki na nagpanggap bilang customer ng kasa. Informa niya habang pinapakita sa akin ang picture na nasa cellphone niya. Kuha yan noong 2 lalaki. Mukhang magaling silang umiwas sa CCTV dahil wala man lamang kaming nakuhang malinaw na nakapagbibigay sa atin ng clue para mahanap silang 2. Dagdag pa niya. Sinalakay ng kaba ang dibdib ko. Kahit hindi kakaunting parte ng mukha nila ang makikita sa CCTV dahil ang iba nilang kuha ay nakatalikod at nakayuko. Kung sa CCTV lang sila magbabase, ay hindi nila malalaman na si Nathan at Raul ang 2 iyon. Pero may naisip na kaming pwedeng makatulong sa pag-identify ng katauhan nila. Ano? Kinakabahan kong tanong. Sa pamamagitan ng fingerprint. Kaya lang, mahigpit ngayon ang pagbabantay sa kasa ng mga otoridad. Kaya mahirap kaming makapasok ng palihim. Pero may tao na kaming nakausap tungkol doon. At sila na ang bahala na kunin ang lahat ng impormasyon sa kasa. Hindi pwede ito. Kapag nalaman nila ang katauhan ng 2, baka hindi na rin sila sikatan ng araw. Anong gagawin ko? Paano ko sila matutulungan? Ano na ang mangyayari kay Mr. Yao? Tanong ko sa kanya. Sa ngayon wala pa. Hindi ako nag-aalala, Tamara. Kayang bayaran ng pera ang batas, sagot niya. Ilang beses ko nang nasaksihan kung paano nila gamitin ang kanilang kayamanan para hindi sila magbayad sa mga ilegal na gawain na kinakasangkutan nila. Kaya mahirap mang tanggapin ay alam ko na yun ang totoo. May mga nagtangka na ding i-expose ang ilegal na mga negosyo nila. Pero lahat ng yun hindi na nasisikatan ng araw, lalo pa kung ipapaubaya ni Mr. Yao kay Zax ang pagpaslang sa mga ito. Kung ako ang kaliwa ni Mr. Yao, ay si Zax naman ang inaasahan niya sa ibang bagay, lalo pa kung konektado ito sa negosyo ng pamilya. At kapag wala siya dito, ay ako ang inuutusan ni Mr. Yao. Alam mo ba kung bakit ako naririto?
Tanong niya sa akin na ikinakunot ng noo ko. Binabalak ni Leandro na patigilin ka na bilang asasin ng pamilya. At alam mo na siguro ang dahilan, di ba? Sumilay ang ngiti ko sa labi, pero kabaliktaran naman nito ang nararamdaman ko. Hindi yun mangyayari, Sax. Saad ko sa kanya. Nakangisi niya akong tinignan. Wala ka nang magagawa, Tamara. Hawak ka na nila sa leeg. Maaari ngang matapang kang babae. Kaya hinahangaan kita dahil dyan. At kaya ako nagparaya kay Leandro. Dahil mas una kanyang nakilala. Pero alam kong seryoso na si Leandro. Paniniguro niya. Alam kong noon pa man ay gusto na rin ako ni Sax. Pero dahil anak siya sa labas ni Mr. Yao, ay hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob makipagkompetensya kay Leandro. Ito din ang dahilan kaya ipinadala niya ito sa ibang bansa upang humawak ng negosyo ng mga ito para malayo sa akin. Anong gagawin ko? Paano ko puputulin ang tali sa leeg ko? Paano ko haharapin ang kahinaan ko? Paano ko tutulungan si Nathan? Gulong-gulong na ako. Kahit ano ang piliin ko, hindi ito makakabuti sa akin. Masasaktan at masasaktan pa rin ako. Chapter 34. Tamara's POV. Papunta ako ngayon sa opisina ni Mr. Yao dahil nakatanggap si Sax ng tawag mula sa kanya at sinabi din nito na dumating na ako. Marami pa ding tumatakbo sa isip ko pero isinantabi ko muna ang pag-iisip dahil sigurado akong may dahilan kung bakit gusto niya akong makausap. Nasa tapat na ako ng pinto nang makita ko ang paparating na si Leandro. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin, pero hindi ko sinuklian ang magandang aura niya. Mabuti naman umuwi ka na. Kamusta ang pagsunod mo sa dalawang iyon? May nalaman ka ba sa kanila? Tanong niya sa akin sa seryosong tinig. Walang kakaiba sa kanila. Pinag-aksayahan ko lang ang pagsunod sa dalawang iyon. Mas mabuti pa ako na lang ang tumapos kay Damaso, kagaya ng laging pinapagawa ni Mr. Yao. Sa mga taong wala nang silbi sa kanya, walang emosyon kong sagot sa kanya, para hindi lamang hindi siya maghinala sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi mo na sila susundan. Alam ko naman na tapat silang tauhan, dahil ilang beses na nilang sinugal ang buhay nila para sa aming pamilya, at ilang beses na rin nilang niligtas si Sofia. Kaya wala na yung duda ko sa kanila. Ang mabuti pa, pumasok na tayo para marinig mo na ang gustong sabihin ni Dad. Hindi na niya ako hinayaang sumagot at ilang katok lang ay binuksan na niya ang pintuan. Bumungad sa amin ang nakatalikod na si Mr. Yao sa kanyang upuan habang nakatingin sa bintana. Inikot niya ang kanyang upuan at hinarap kami. Maupo kayo, maotoridad niyang utos. Sumunod kami sa kanya. Umupo ako sa malaki at malawak na sofa at nasa tapat ko naman si Leandro. Dumako ang tingin niya sa akin na nagpakaba sa akin. Tamara, matagal ka nang naninilbihan sa aking pamilya. Simula pagkabata ay dito ka na sa amin tumira. Hinasa ko ang galing mo sa pakikipaglaban. Isa ka sa pinakamahalagang tauhan ko. Kayong dalawa ni Zax at labis kong pinagkakatiwalaan. Sa totoo lang, hindi lang ang tauhan ang turing ko sa iyo, kundi bahagi ng aking pamilya. Hindi ko lamang ito may pahayag sa iyo dahil alam kong magsiselo si Sofia. Pero sa maniwala ka sa hindi, anak na rin ang turing ko sa iyo. Kaya gusto kita para sa anak ko. Napatingin ako kay Leandro na ngayon ay nakangiti na habang nakatitig sa akin. May kinuha siya sa kanyang bulsa at nakita ko ang kulay itim na maliit na box. Tumayo siya, humakbang patungo sa harapan ko. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ko na ikinagulat ko. Nagagawin niya. Pero malamig na tingin ang isinalubong ko sa kanya. Tamara, please marry me. I know, hindi mo ako mahal, pero I want to spend my last breath with you. And I promise that I'll make you happy for the rest of our life. Mahinahong sambit niya. Ramdam ko ang sinseridad sa bawat salita na binibitawan niya. Pero ang lahat ng iyon ay hindi ko kayang tanggapin. Kahit gaano pa niya ako kamahal, ay hindi na niya mapapalitan sa puso ko si Nathan. Pag-iisipan ko, sagot ko sa kanya. Tamara, please. Simula noon hanggang ngayon, wala akong ibang gusto kundi ikaw.
Kaya please, tanggapin mo na ang inaalok ko sa'yo. Dagdag pa niya. Tumayo ako at iniwanan siya. Lumapit ako kay Mr. Yao dahil alam ko na hindi pa rin niya ako pakikinggan kahit ano ang maging desisyon ko. Kaya siguro humingi na siya ng tulong sa kanyang ama dahil alam niyang kay Mr. Yao lang ako susunod. Pero hindi tama ang lahat. Kung papayag akong magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal, ay masasaktan lang kami pareho. Dahil kahit anong gawin niya ay hindi ko siya kayang mahalin. At isa pa, nasa impyerno na ang kaluluwa ko. Isa yun sa naging dahilan kung bakit isinarado ko ang puso ko dahil ayokong magkaroon ng pamilya. Ayokong magkaroon ng anak na dadanasin ang kagaya ng mga dinanas ko sa buhay. Dahil hindi biro ang pumatay ng tao at hindi biro ang pinagdaanan ko para maging eksperto sa pagpatay ng tao. Isa yun sa kinatatakutan ko at kung papayag ako sa gusto ni Leandro, hindi na makakatakas ang bubuuhin kong pamilya at hindi nila magagawang mamuhay ng normal kagaya ng pangarap ko. Tanging sinitan lang ang nagbukas sa aking puso at gagawin ko ang lahat para muling magsara ito kahit pa ang magiging kapalit ay ang kalimutan siya o mamatay sa mga kamay ng pamilyang pinagsisilbihan ko. Mr. Yao, nagpapasalamat ako dahil sa mga sinabi niyo. Kahit kailan hindi ko inisip na miyembro ako ng pamilya niyo at hindi ko din hinahangad na maging miyembro ng pamilya niyo. Ang gusto ko lang manatili sa trabahong ito dahil yun ang sinumpaan kong tungkulin. Nang magkaisip ako pagkatapos kong maranasan ang lahat ng paghihirap ko para lamang maging ganito ako. Pinaghirapan ko ang training, dugot pawis ang pinuhunan ko para lamang gumaling sa pakikipaglaban at para protektahan ang pamilya niyo. Pero patawarin niyo ako, wala akong planong pakasalan ang kahit na sino. Tamara, tawag ni Leandro sa akin pero hindi ko siya nililingon dahil alam ko na galit ang makikita ko sa mukha niya. Mr. Yao, ipagawa niyo na sa akin ang lahat pero hindi ako papayag na pakasalan ang anak niyo. Wala akong nararamdaman sa kanya kundi respeto para sa inyong pamilya. Napabuntong hininga si Mr. Yao at napatayo sa kanyang office chair. Tumalikod siya sa akin na wari may iniisip sa lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Bakit? Bakit kahit anong gawin ko hindi mo ako magustuhan? May iba ba, Tamara? Tell me, may ibang lalaki ka bang mahal? Marahas na hinablot niya ang braso ko, kaya napaharap ako sa kanya. Nakita ko ang sakit ng kalooban sa kanyang mga mata. Gustuhin ko mang sabihin sa kanya ang totoo, na ayokong magkaroon ng pamilya. Mas magiging madali para sa kanya kung sa ganitong paraan ko siya tatanggihan. Okay lang kahit hindi mo ako mahal, Tamara. Okay lang sa akin, basta asawa kita. Ako ang nagmamay-ari sa'yo at ako lang ang lalaking pakakasalan mo, nasigaw niya sa akin. At kitang-kita ko din ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Tama na yan, bigil ni Mr. Yao sa kanya. Pero Dad, nag-usap na tayo, di ba? Tura niya sa kanyang ama. Leandro, bigyan mo ng time na mag-isip si Tamara. At kakausapin ko siyang muli. Mahinahon na wika ni Mr. Yao. Alam kong gusto pang magsalita ni Leandro, pero pinigilan na rin niya ang kanyang sarili. Dahil kita naman sa mukha ni Mr. Yao na disappointed siya sa akin. At dahil na rin siguro sa mga nangyari sa negosyo kaya ayaw nang makipag-usap pa ni Mr. Yao. Kung wala na po kayong sasabihin, babalik na ako sa aking kwarto. Yumuko ako sa kanila at nagpaalam. Lumabas na ako sa kanyang opisina at hindi na tinapunan ng tingin si Leandro. Nagpasya akong pumunta na sa aking kwarto. Ngunit nang isasara ko na sana ang pinto, ay biglang hinarang niya ang kanyang kamay. At mabilis na pumasok sa aking kwarto. Sinarado niya ito at nilock. Nakaramdam ako ng takot kaya kinalma ko ang aking sarili. Anong ginagawa mo? Narinig mo naman siguro ang lahat ng sinabi ko, di ba? Umalis ka na. Malamig na turan ko sa kanya bago ko siya talikuran. Naramdaman ko ang paglapit niya, pero bago pa ako makagawa ng hakbang, ay yakap na niya ako mula sa likuran. Kahit hindi mo ako mahal, please marry me. Please, Tamara.
Please, mahinang sambit niya. Napapikit ako upang pigilan ang galit na gustong lumabas sa loob ko dahil sa ginawa niyong pagyakap sa akin. Okay lang sa'yo na hindi kita mahal basta pakasalan lang kita? Okay lang sa'yo basta pagmamay-ari mo ako? Kung ganun, kunin mo na lang ang katawan ko. Alam ko yun lang din naman ang habol mo. Kaya okay lang sa'yo kahit wala akong nararamdaman para sa'yo. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na humarap sa kanya. Dahan-dahan kong hinubad ang damit ko. Habang hindi hinihiwalay ang tingin sa kanya. Hanggang sa panloob na lamang ang natira, ay mataman lang siyang nakatingin sa akin. Tamara, usal niya. Kahit makinis ang balat ko, ay kita pa din ang mga peklat ko mula sa pakikipaglaban at ensayo noon. Naghilo man ito ay hindi ko pa rin nakakalimutan kung paano ko nakuha ang mga ito. Bawat marka ng sugat sa katawan ko ay nakaukit sa aking isip dahil mula ito sa mga taong pinatay ko. Ito ang gusto mo, di ba? Gawin mo na ang gusto mong gawin. Hindi kita pipigilan, Leandro. Chapter 5